ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:01 sa aga. Nagapanguna ng balita sa syudad, sa mga banwa, sa probinsya sa Iloilo, kagkaingon ng mga probinsya. Mga pananaw sa likod sa mga balita. Inyong mabatian sa Radyo Pilipinas Iloilo News. Mga balita na magasugata sa inyong aga. Yung bantayan, yung sunod, yung tipon sa Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Gikan sa hulot balitaan. Diretsyo sa inyong palamatinan. Yari nga! Radyo Pilipinas Iloilo News. Mayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas, welcome sa Radyo Pilipinas News. Subong adlaw sang Biyernes, Nobyembre 7, tuig 2025. Ako ang inyo tagbalita, Janelle Baclay, kag karon sa aton balantayan kag mainit nga mga pangulong dinalan. Siyudad sa Bacolod kag Bugos nga Negros Occidental ginpaidalom sa state of calamity bangod sang halit sang bagyong Tino. Death toll sa Negros Occidental bangod sang bagyong Tino naglabot na sa 47, 50 nagapabilin nga missing. Bulig para sa supply sang ilimnon nga tubig sa Negros Occidental ginpangabay sang PDRRMO. Philippine Coast Guard Western Visayas nag-deploy sa mga personnel sa Cebu para magbulig sa rescue kag relief operation. Presidente Bongbong Marcos ginaprubahan na rekomendasyon nga ideklara ang state of calamity, national calamity matapos ang halitan sa bagyong Tino kag ginalauman pagsulod sang Super Typhoon 1. Mayor Raisa Treñas ginpasalamatan ng bulig sa tanang nga sektor kag kooperasyon sa pumuluyo nga nagresulta sa zero casualty sa siyudad sang Iloilo. Kag nagkalain-lain nga mga produkto gikan sa kaprobinsyanan sa Western Visayas ginbida sa pagbukas ang Panublion 2025 sa SM City. Sa Radyo Pilipinas alas 8:04 sa aga kag karon sa detalye sa aton mga balita lokal. Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Pareho agin paidalom sa state of calamity ang Bacolod City kag ang Bugos nga Negros Occidental bangod sa nabalag nga kahalitan dala sa bagyong Tino. Ginaprubahan sa Bacolod City Council kag Negros Occidental Provincial Board ang separado nga resolusyon nga nagarekomenda sang deklarasyon. Bangod sini mahimo na nga magamit sa Negros Occidental Provincial Government kag Bacolod City Government ang ilatag sa Calamity Fund agud mapadasig ang relief kag recovery efforts. Mapatuman man sang price freeze agud malikawan ang golpeada nga pagsaka sang mga balaklon. Sa Bacolod City hindi magdubo sa 7,000 ka pamilya ang apektado sa bagyong Tino samtang nagdangat naman sa 67,000 ka pamilya ang apektado sa bilog nga Negros Occidental. Wala sa may nabalag nga napatay sa Bacolod City samtang nagsaka naman sa 47 ang na-report nga napatay sa Negros Occidental kag tubtob karon padayon na gina-verify sang mga otoridad. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagdangat na sa 47 ang numero sa mga napatay kag 50 ang missing sa Negros Occidental bangod sang halit sang bagyong Tino ang mga insidente. Padayon na gina-verify sang otoridad sa datos sang Negros Occidental Provincial Disaster Risk Reduction Management Office. 12 na balag nga patay sa La Castellana, may 7 sa Hinigaran, 6 sa Bago City kag Moises Padilla. 4 sa La Carlota City kag Binalbagan, 3 sa San Carlos, 2 sa Murcia kag tig-1 sa Isabela kag Himamaylan.
Samtang sa 50 kamising 18 ang ginapangita sa La Castillana, parehong mayara sing 11 ang La Carlota City kag Moises Padilla, 5 sa Bagos City, 3 sa Isabela kag 2 sa Hinigaran. Sa karon nagapadayon ng verification pati na ang search and rescue operation sa mga otoridad sa mga naapektuhan nga lugar. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Masobra 233,000 ka pamilya sa Western Visayas na apektuhan sa bagyong Tino. Suno sa datos ng Office of the Civil Defense 6 Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. sa balita ni Paul Tarrosa. Naglabot na sa masobra 233,000 nga pamilya o kon 764,000 nga individual sa Western Visayas ang apektado sa Bagyo Tino base sa pinakauli nga situation report sa Office of Civil Defense Region 6. Pinakadamo nga apektado ang probinsya sa Iloilo nga may kapin 79,000 nga pamilya ginsultan sang Capiz nga may masobra sa 67,000, Antique nga may 34,000, Aklan nga may masobra 33,000 kag Guimaras nga may masobra 18,000 nga pamilya. Kapin 6,000 nga balay sa riyon ang naguba bangod sa bagyo. Nagpalabot naman sa 33.8 million pesos nga balor sa food packs kay non-food items ng local government unit kay Department of Social Welfare and Development. Sa karon padayon ang ginahimo nga assessment sa mga ahensya sa gobyerno sa riyon agud mahibaluan kung ano kalapad ang kahalitan nga ginbilin sa Bagyo Tino. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarrosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagpangabay sang bulig ang Negros Occidental Provincial Disaster Risk Reduction Management Office sa publiko nga buligan ng mga apektado nga mga komunidad sa supply sang ila ilimnon nga tubig. Bangod sa tuman nga pagbaha sa pila ka lugar sa Negros Occidental, tuman nga napektuhan ang mga ginakuhaan sang tubig sa madamo nga komunidad. Suno kay Bril Larry Sanyor, Deputy Manager sa Negros Occidental, bukas gid ang provincial government sa tanan nga luyag magpalabot sang bulig sa mga apektado sa bagyong Tino. Sa Bagos City, ang City Disaster Risk Reduction Management Office, kaupo ng mga partners sining ahensya ang padayon sa paghiwat sang rasyon kag pag-refill sang matinlo nga tubig para sa mga taga-Bago. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagpalabot sang ila pagbulikid paagi sa paghatag sang snacks ang Haro Archdiocesan Commission for Pastoral Care for Migrants and Itinerant, Stella Maris Iloilo sa pagpanguna ni Reverend Arvin Largado sa mga marinero mangingisda mamumugon nga napektuhan sa bagyong Tino. Ang pagpalabot sang kaluoy kag paghiliusa giniwat sa Parola Pier sang nagdigad nga Nobyembre 3 ang simple nga buhat sang pagulikid isa ka panumdom sa tanan nga sa tunga sang mga pagpanghangkat ang espiritu sang pagalagad kag kaluoy padayon nga nagadala sang kapawa kag kasulhayan sa komunidad sa baybayon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Padayon ang pagsaka sa numero sa mga napatay kag nagkaladula sa Negros Occidental bangod sa pagpanghalit sa bagyong Tino. Yara sa 54 nagpabilin nga na dula, 23 ang padayon na ginapangita sa La Castillana, may 11 sa La Carlota, 11 sa Moises Padilla, 6 sa Bagos City kag 3 sa Hinigaran. Sa records ng Negros Occidental PDRMO kalabanan, pagkalumos ang hinatudlo masami rason sang ila nangin kamatayon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Philippine Coast Guard Western Visayas nagdeploy sang personnel sa Cebu para magbulig sa rescue kag relief operation. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa balita ni Paul Tarrosa. Nagpadala sang 30 ka personnel ang Philippine Coast Guard Western Visayas sa Cebu agud magbulig sa nagaparay nga rescue kag relief operations matapos ang paglabay sang Bagyo Tino. Suno sa PCG Western Visayas, ang deployment ginpatuman agud mapabakod ang pagpangita kag pagsalbar sa mga missing nga residente. Dugang pa sang PCG, dapat man masigurong madasig ang paghatag sang bulig sa mga apektado nga pumuluyo. Prioridad kag katungdanan sang PCG na makasalbar sang kabuhi kag makahatag sang gilayon nga bulig sa mga komunidad nga nagakinahanglan sa tunga sang kalamidad. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarrosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ginaprobahan ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. ang rekomendasyon sa National Disaster Risk Reduction Management Council na magdeklarar sang State of National Calamity. Ginimo sang Presidente ang anunsyo pagkatapos ng situation briefing sa Office of the Civil Defense sa diin ginistorya ng mga tikang sang gobyerno agud mahatagan ig talupangod ang kinanglanon sa mga lugar nga naapektuhan sang bagyo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas
Pilipinas News. Pasalamatan ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas sa mga Ilonggo sa ila kooperasyon sa panawagan sang syudad. Agod malikawan ang kahalitan sang Bagyong Tino, ginpanginbulahan sang alkalde ang katapos ang City Disaster Risk Reduction Management Council. Barangay officials, mga uniform personnel, volunteers kag private partners sa pagbulig sa tanan nga aspeto labi na sa emergency response sa giniwat nga post-disaster assessment. Suno sa CDRRMC bunga sang pagbinuligay na angkon sang syudad ang zero casualty sa paglaslas sang bagyo. Dugang man sini nga nangin instrumento ang pagpatuman sang temprano kag mandatory preemptive evacuation agud mapaganhagan ang halit sang bagyo sa syudad sang Iloilo. Radyo Pilipinas News. Sandig sa pinakauli nga dato sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, nagsaka na sa masobra 1,000 ka mga balay sa probinsya ang nagkalaguba bangod sang Bagyong Tino. Sa nasambit nga numero suno sa datos, 43 ang totally damage, ang tangyara naman sa 966 ang partially damage nga mga puluyan. Sa piyak nga bayin, lapit 16,000 ka pamilya kung masobra 47,000 naman ka tawo sa Iloilo ang gin-evacuate bilang pagpanghanda sa Bagyong Tino. Radyo Pilipinas News. Nagkalain-lain nga produkto halin sa iban nga probinsya sa Western Visayas ang ginbida sa pagbukas ang Panublion Heritage 2025 sa SM City, Iloilo. Radyo Pilipinas. Sa detalye sang balita. Mga nga mga produkto gikan sa nagkalain-lain nga probinsya sa Western Visayas ang gimbida sa giniwat na Panublion Heritage Trade Fair sa SM City, Iloilo. Alin sa mga pagkaon, native delicacies, nitibo nga mga produkto kasubong sang panapton himo sa aplon, bamboo products, pinya fiber, coconut products, shells, accessories, furnitures, kag madamo pa. Inaging bilugan sa bilaka MSMEs kaupo ng Department of Trade and Industry Region 6. Ginpahayag ni DTI 6 Regional Director Marian Hinda Tamayo ang mga produkto nga gina-display sa Panublion, hindi lamang pagpakilala sa dekalidad ng produkto kundi kultura man sang Kabisayan na katundan. Hindi malipod naging maninalago ng pagdala sa mga produkto sa Panublion Trade Fair bisan pa sa ibang lugar sa pungsod kag bisan sa luwas. Pagi sa pagbakal sa mga produkto, suno sa kay Amayo, makasigurado ka sa maayo nga kalidad kag makabulig ka sa mga local manufacturer sa ila palangitanan. Para sa Bagong Pilipinas, Gino Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Mangingisda nga una gin-report nga missing na sapuan patay sa Badwa sa Nueva Valencia, Guimaras. Radyo Pilipinas. Report. Sa detalye sang balita ni Paul Tarosa. Nasa puwan patay ang mga isda nga unang report ng missing sa baybayon sa Barangay Santo Domingo, Nueva Valencia, Guimaras. Ang biktima kilala nga si Fred sa 63 anyos kag residente sa Baray na Pandong, Nueva Valencia, Guimaras. Suno sa Nueva Valencia Municipal Police Station, nakitaan sa isa ka mga isda ang bangkay sa biktima malapit sa isa ka fish cage. Nakasuksok sang yellow nga raincoat kag shorts ang biktima sa inyong nasapuan nga positibo naman na identify sang iya mga himata. Base sa investigasyon sa kapulisan sa Martes, Nobyembre 4, gin-report sa iyang live-in partner nga nadula ang biktima. Uli nga nakita ng biktima samtang nakasakay sa balsa agad katuano yung motor bangka na ginhampak sa mabasko nga balod-balod sa Bagyong Tino. Nagapati ang pamilya sa biktima nga wala sang foul play nga natabo kag aksidente ang gintunaan sang iya kamatayon. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Nagdeklara sa state of calamity ang 3 ka lokal nga panguluhan sa Negros Occidental bangod sa pagpanghalit sa Bagyong Tino. Sunod sa Negros Occidental PDRRMO, nagdeklara sa state of calamity ang syudad sang La Carlota, Toboso kag La Castillana. Sa La Castillana, 10 ka tawo na report nga napatay, 23 ang missing, 100 o kon 1,239 ka pamilya o kon 3,753 ka individual ang napektuhan sa bagyo. Sa syudad naman sang La Carlota, may kin-report nga 4 ka napatay, 11 ang missing. Samtang nagdangat sa 1,263 ka pamilya o kon 4,861 ka individual ang apektado. Sa Toboso, 241 ka pamilya o kon 974 ka individual ang naapektuhan. Ginatag naman sa Negros Occidental PDRRMO nga ang numero kag kabangdanan sang kamatayon sa mga biktima padayon nga gina-verify, padayon man ang monitoring kag assessment sa iban pangahalit sa mga infrastruktura kag agrikultura. Radyo Pilipinas
Pilipinas News. Lagi ng mga probinsya sa Western Visayas kag Negros Occidental sa makabaton sa mga lokal nga panguluhan sa financial assistance gikan sa Office of the President. Makabaton ang Capiz, Iloilo, Negros Occidental sang tig 50 million pesos nga indirect aid kaupod ang Cebu, Surigao del Norte, Bohol, kag mga napektuhan sa Bagyong Tino. Makabaton man sang 40 million pesos kada isa ang probinsya sa Antique, Aklan, Eastern Samar, Surigao del Sur, Southern Leyte. 30 million pesos sa Leyte kag Masbate, 20 million na mabaton sang Guimaras, Agusan del Norte kag Dinagat Island. Makabaton man sang tig 10 million pesos ang Biliran, Camarines Sur, Sorsogon, Misamis Oriental, Negros Oriental kag Palawan. Tag 5 million naman sa Albay, Batangas, Northern Samar, Siquijor, Quezon, Samar, Agusan del Sur, Laguna, Zamboanga City, Camigen, Occidental, Mindoro, Camarines Norte, Zamboanga del Norte, Iligan City, Romblon, kag Manila. Ang mga kantidad ng kabayan sa kabugusan nga 760 million pesos na bulig pinansyal nga ginpain sang Office of the President. Usaron ang pondo para sa recovery, restoration kag assistance sa mga LGU nga tuman nga nahalitan sa Bagyong Tino. Radyo Pilipinas News. Padayon ang installation sang Gabion boxes sa Godapabakod ang temporary slow protection sa bahin sang Lopez Bito sa San Joaquin, Iloilo. Matandaan nga nag-usmod ang porsyon sang karsada sang paglaslas ang Bagyong Tino nga nagresulta sa pagsirado sang dalan sa mga motorista. Passable na sa light vehicles nga motorsiklo ang dalan samtang nagapadayon ang repair sa area. Mahimo naman nga makalabay sa bahin sang Anini Tobias Fornier Road sa Barangay Pasencia, Tobias Fornier, Antique bilang alternatibo nga alagyan. Radyo Pilipinas News. Nagpaandam sa publiko si Governor Paulo Javier sa Antique sa peke nga Facebook account na nagagamit sa iya pangalan kag hitsura. Nakabaton sang report si Governor Javier nga nagasend kuno sang pribado nga mensahe kag nagasulisit pa sang donasyon para sa mga biktima sa Bagyong Tino ang impostor. Ginklaro sa gobernador ang account may masobra 400 friends lamang pag hindi opisyal kag wala sang koneksyon sa iya o kon sa provincial government. Radyo Pilipinas News. Nag-release ang 500,000 pesos nga livelihood assistance ang Department of Migrant Workers Negros Island Region sa 50 kakababainhan sa nga overseas Filipino workers ay dalom sang Balik Pinay, Balik Hanap Buhay program. Kada benepisyaryo nagbaton sang tig 10,000 pesos nga livelihood assistance sa suportahan ang ila gina-propose nga negosyo. Magluwas sa paghatag sang livelihood assistance, ginpaidalo man ang mga benepisyaryo sa financial awareness seminar and small business management training. Naging pangunahan sang junior business counselors ng Department of Trade and Industry, Negros Occidental. Radyo Pilipinas News. Suspendido sa gyapon ng klase sa 218 ka mga pampubliko nga bulutuan sa Western Visayas. Sa datos ng Department of Education Western Visayas, 132 ka bulutuan ang nagikan sa Schools Division Office sa Antique, 86 naman sa SDO Capiz. Ang deklarasyon sa suspensyon sa face-to-face classes ang gindeklara sa mga lokal nga panguluhan. Suno kay Hernani Escaliar Jr., Regional Information Officer sa DepEd Western Visayas, maghatag man sang ligwa ang suspensyon sang klase para sa iwaton nga clearing operations kag assessment sang mga bulutuan. Radyo Pilipinas News. Parking area sa Iloilo Central kag Iloilo Terminal Market mahimo nga buksan sa November 28 suno sa ICTTMO. Radyo Pilipinas Detalye sa palit target buksan sa mga motorista ang rooftop parking sa Iloilo Central kag Iloilo Terminal Market sa Nobyembre 28. Karon nga tuig ginpayag ni ICTTMO Chief Retired Colonel Aldarico Garbanzos na sa karon ginahanda na ang area para maakomodar ang mga salakyan nga maga-parking. Sarang makapark sa duha ka mga merkado ang ginabanta 500 ka mga salakyan dugang pa ni Garbanzos. Sa tiyon nga mabuksan ang parking area, lauman ang hugutman nga pagpatuman sa no parking zone sa mga dalanon sa palibot sa merkado. Ginapananaw nga makabulig pasulay sa trapiko sa city proper area pananglit angin fully operational na ang rooftop parking. Para sa Bagong Pilipinas, Ginabaklay Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas
Pilipinas News. LGU Tubongan nagbaton sang bulig nagikan sa DSW. Radyo Pilipinas. Sa detalye sang balita. Nagbaton ang lokal nga panguluhan sa Tubungan, Iloilo sang Kadiwa Tract of Trading Capital gikan sa Department of Agriculture, Western Visayas. Mismo si Tubungan Mayor Tito Taksagon ang nagbaton sang assistance. Tinutuyo sini nga pabasgon pa ang direkta nga pagbakal sa mga lokal nga produkto sa mga mangunguma. Gimpunduhan ang Kadiwa Tract sa idalom sang DA Food Mobilization Program kung sa diin ang Tubungan ang benepisyaryo. Yara man sa pag-turnover sang track si Congresswoman Janet Garin sa 1st District of Iloilo. Para sa Bagong Pilipinas, Mary Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Halin sa Bulabog Back Beach, ginsaylo na sa Front Beach Station 1 kag Station 3 ang mga water sports activities sa isla sa Boracay sa Malayaklan, epektibo alas 8 sa Nobyembre 6. Lakip sa mga water sports activities ang island hopping, scuba diving, helmet diving kag paraw sailing sa forecast sang Pag-asa. Ang probinsya sa Aklan maka-eksperyensya sang isolated rain showers, bangod sang localized thunderstorm nga makana itubtob kasarangan naman ang hangin nga may direksyon nga naaminhan tubtob naaminhan nakatungdan. Sabay naman sang tourist arrival, naglabot na sa masobra 150,000 ka tourist arrival sang Boracay Island sa bilog nga bulan sa Oktubre. Sa datos sa Malay Boracay Tourism Office, nakabalag sang 150,114 ang isla halin sa Oktubre 1 tubtob 31 karon nga tuig. Mas mataas ini pinanggit sa tourist arrival sa Setyembre, ngayara lang sa 117,189. Sa bulan sa Oktubre, masobra 125,000 naman ang domestic tourist, samtang 23,000 masobra ang foreign visitor. Radyo Pilipinas News. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:22 na sa aga. Radyo Pilipinas. Kagin nyo nabatihan na detalye sa mga nagapangunang nga balita sa pagpangalagad sang Radyo Pilipinas News subong adlaw sang Biyernes, November 7, 2025. Sa dugang pangabalita kag impormasyon, please share, follow kag like sa aton Facebook page Radyo Pilipinas Iloilo kag Radyo Pilipinas Community Group. Good morning sa aton sini mga Facebook Live viewers kay Sir Magdaleno Fajardo nagaupod sa aton sini iyang pangalagad kay Ma'am Freshel Pabila nga nagalantaw man sa aton siniya nga programa. Madamo nga salamat sa inyo siniya nga pagupod kag pagpamati. Kada aga ako nagidama ang inyo alagad ang inyo tagbalita, Janelle Baclay. Maayong aga Pilipinas. God bless Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong hinalal. Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangan handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisingit ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil #panatag ang may alam.
maging panatag Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.